Alamin naman natin kung ano itong Duon Wayfinding Innovation kasama sina Josiah Puyugao, Junior Program Manager ng Technology Information and Promotion Division ng Technology Application and Promotion Institute ng DOST at si Gab Angeles, ang CEO at founder ng Duon Technologies Incorporated. Magandang tanghali po sa inyo mga sirs at welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon. Good afternoon po. Good afternoon. Magandang tanghali, sir. Okay. For DOST TAPI, una po sa lahat, ano po ang pangunahing layunin ng DOST TAPI sa paglahok sa GTEx o GITEX AI Asia 2026 sa ilalim ng Philippine Now campaign? Isang maagham na araw po sa inyo, Sir Joshua, and of course, Yusik March Gutierrez, at sa lahat ng pagpapakinig ng programa ng Bagong Pilipinas ngayon. Ang AI Asia nitong nakaraang Abril ay sa ilalim ng aming campaign banner na Activating Innovations from Within. Layunin namin na dalhin ang mga market-ready technologies at ang mga mature technologies galing dito sa atin sa Pilipinas. Kaya siya tinawag na Activate Innovations from Within. No? Nagnanais kami na suportahan pa ng DOST at madala ang mga technologies to a wider international audience. And of course, nais nating mabigyan ng market and commercialization support or leads ang ating mga technologies kagaya ni Doon upang magbigay ng mas mapayabong na oportunidad sa kanilang mga teknolohiya na mas maging commercially ready pa, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa international stage. Okay. Sir Josiah, paano po ba nakakatulong ang SPICE program sa paghahatid ng Filipino innovations mula lokal na development patungo sa global at enterprise-ready stage? So, meron kaming programa na tinatawag naming SPICE program o ang Science and Technology Promotion for International Contest and Exhibit. Sa ilalim ng programang ito ay nagbibigay kami ng support in terms of promotional strategies, pagbibigay sa kanila ng exhibition or exhibition space upang maging sama-sama yung ating mga startups para mas ma-maximize yung kanilang visibility and impact. At pag nakita natin ng mga technologies natin, nagsasama-sama sila in one international stage, mas maganda yung impressions internationally sa kanila. So sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga platform na ito, yung mga inventions natin, yung mga nagiging part sila ng mga expositions and trade shows. And eventually, nabibigyan natin sila ng linkages patungo sa mga international investors and collaborators and para makita ang mga innovations na ito globally. Okay. Maganda pong pakinggan at interesting itong market-ready, mature technology. Sir Gab, pakipaliwanag po itong Duon Wayfinding Innovation. Para saan po ito? Ano pong layunin ng invention na ito? Magandang hapon po sa lahat. So, to explain po, si Doon po ay ang first and only real-time indoor navigation platform in the Philippines. To explain po further, kung kayo po ay gumagamit ng mga GPS technology pag kayo po ay nagmamaneho, ito naman po ay para pag nasa loob po kayo ng mga gusali. Sinisimulan po namin ito ngayon para sa malls, pero eventually po nagsisimula na rin po kami kumuusap ng mga ibang establishmento tulad ng mga hotel, ng mga ospital, isa rin po kami sa mga una sa Southeast Asia. Bale, yun po, isa po kaming indoor navigation platform. Okay, Sir Gab, kailan nagsimula ang pagkakatuklas? Yes. Sorry. Okay, Sir Gab, kailan po nagsimula yung pagkakatuklas ninyo itong Duon Wayfinding at ano ang nagtulak sa inyo para gawin ito? What was the inspiration behind it? Officially nag-incorporate po ang Doon noong Feb of 2023. But yung concept po I've had since 2018. Ako po kasi personally, I'm an outdoor type of person. So ako po usually naliligaw po ako pag nasa loob po ako ng mall. Sa mga naglalakihan po nating mall being one of Asia's retail centers, no? And ever since 2018, I kept saying po na dapat may navigation platform tayo for inside the malls in a way to find what we need inside any large establishment. And I kept saying it po since 2018 all the way hanggang 2022 po. Noong 2022, may mga nakausap po ako
na marami din may ganitong pain point, madami pong nag-share nung vision, madami pong nag-share nung concern. Well, Sir Gab, All the okay. way from 2018 to 2022, I was being trained po to design business models, to design products. So nung napag-usapan po ulit siya ng 2020 at kaya naman natin gawin, natutunan na po natin gumawa ng startup, 2023 sinimula na po namin i-research and gawin talaga. Okay. Sir Gab, pakipaliwanag po para mas maliwanagan din yung ating mga kababayan. Anong pagkakaiba nito dun sa directory sa mga indoor establishments na pwedeng gamitin para hanapin yung mga stalls na kailangan nilang hanapin? I mean, is this interactive as well, gaya ng mga ginagamit na GPS services like Google Maps and other navigation tools? Yes po. Yes po. So to differentiate po, GPS po can't penetrate buildings. So to do so, gumagawa po kami ng sarili naming network sa loob ng mga establishments. To differentiate naman po doon sa digital directories, yun po ay static, kami po ay real time. Habang naglalakad din po kayo sa loob. Para kumbaga, pag ang sinearch niyo po sa digital directory ay 2-3 floors up at malayo po from the directory, somewhere po sa kalagitnaan, naliligaw po ulit yung mga tao, kaya kailangan po nilang mag-check ulit or maghanap ulit ng directory or ng mapagtatanungan. Sa doon po, pagka real time po, from point A to point B hanggang doon po, gagabayan po namin kayo. Ang importansya naman po niyan for the property developers, binibigyan din po natin ng understanding yung property developers kung paano po nagna-navigate at kumikilos yung foot traffic. Bali, binibigyan po namin sila ng foot traffic behavioral analytics. And in doing so po, nakakapag-optimize sila ng kanilang operational efficiencies, yung mga tenants na pagkukumpul-kumpul nila yung mga mas magandang magkakasama, para yung mga foot traffic and consumers po, pagka naayos po natin further yung structuring and planning nung sa loob ng mga gusali, mas madali din po ma-navigate and ma-discover ng foot traffic yung indoors. At dahil laganap pa rin nga po ang paggamit ng artificial intelligence o AI, ano naman po ang AI component itong doon wayfinding? Yes po. So, ang part po ng AI component namin, nagsisimula po siya pumasok doon po sa na-mention ko na foot traffic behavioral analytics. So, sa ngayon po, iniintindi po muna ng aming technology ang foot traffic behavioral patterns inside the buildings. And from there po, kinikilala po niya yung bawat user and promotes discoverability. So pag alam na po nung system namin kung ano yung mga gusto mo sa loob ng establishments, ano yung mga iyong interest, pag pumasok ka sa ibang establishments na kino-cover namin, pinapakita po namin sa iyo ano yung mga pwede mong magawa sa loob and ano yung mga baka gusto mong masubukan at matry in promoting local businesses po. And in doing so, ina-navigate din namin po sila towards there. And route optimization po. So if may events, iiwas din po namin kayo sa mga masisikip at matataong lugar. Pag may pupuntahan po kayong lugar at puno siya, or pagkainan, pag puno siya, masasabi din po namin sa inyo pag puno siya. And with DOST TAPI po, isa po sa mga drive na pinupush namin ngayon ay ang aming inclusivity and emergency evacuation reroutes. So knock on wood po, pag nagkaroon po tayo ng emergency sa loob ng establishment, nagtitrigger po kami ng emergency evacuation route. So bawat user po ay i-escort namin safely outside the building in real time po. And then yung inclusivity natin is we also navigate yung mga, if you're in a wheelchair, ina-navigate po namin kayo through ramps and elevators instead of stairs and escalators. And then we also have voice route direction giving for visually impaired naman po. Okay. For Sir Josiah, Sir, sa naging experience niyo sa GTEx, no, ano yung pinaka napansin ninyong pagbabago o direksyon ng AI sa Asia bilang isang mabilis na lumalawak na industriya? Yes, Yusek Marge, no? Mula sa aming karanasan sa pagsali during the exhibition, nakita natin na fit yung mga technologies na na-showcase natin. Lalo na yung mga smart cities,
agriculture, and smart technologies with AI integration. At least in the Southeast Asia, no? Nakita natin na mas human-centric ang solutions na showcase natin doon. Halimbawa na lang nung pinamalas nila doon, yung behavioral analytics para mas magkaroon ng maayos na decision making, lalo't lalo na sa ating mga retail owners. And of course, in return, no, mas napopromote ang mga local na businesses. Nakita din natin na nakapattern ito sa mga international technologies na na-feature doon. Halimbawa na rin, of course, yung mapa-improve ang navigation, mas human-centric ang mga perspective. Andun din naman yung mga agricultural technologies na may AI integration na nakasisiguro na sa pamamagitan ng mga teknolohiyang ito, mas mataas as much quality yung mga produktong nakukuha natin o makukuha natin. So yung mga solutions na to, mas nagbibigay ng way for our cities to become smarter. So yun yung mga direction na nakita natin sa paglahok sa mga exhibitions na to. So basically, hindi na tayo far off unlike when we were 5-10 years before. So kaya mas ini-encourage namin yung mga Filipino thinkers or innovators natin na to have access sa mga government programs na to upang magkaroon din sila ng pagkakataon na makasali sa mga ganitong mga events. Sir Josh, kumusta naman po ang naging pagtanggap at reaksyon ng mga international investors at industry partners sa mga ipinakitang Filipino technologies sa delegasyon? Nakakatuwa po, no? From the impressions na nakuha namin from visitors on our exhibition, nakita namin na very positive, no? Hindi lang yung mga foreigners ang nakakita ng ating mga technologies, but of course, yung mga kababayan natin na nagre-reside sa ibang bansa. Natuwa sila, no, nang makita nila ang bandera ng Philippines o Filipinas sa isang international stage na nagkaroon ng sense of pride. And of course, natuwa sila na yung mga innovations natin are actually solutions that are provided to the real-world problems na nai-experience na ating mga kababayan. Not just here from the Philippines, but of course, sa ibang bansa din. So we are not limited by being how do we say this, third world country, no? Kasi nakita natin na mga startups natin ay kayang makipagsabayan sa mga international or global na mga teknolohiya. So yun po yung nakita natin, very positive, and they are actually looking for more. Kaya yun yung challenge natin sa ating mga Filipino innovators. Dapat maging committed and mas maging market ready ang ating mga technologies. And of course, andito naman ang DOST TAPI. Kung kayo po ay may mga science and technology-based innovations, you can access our programs of support. Okay, nakakatawa naman po yan pakinggan, no? And for you, Sir Gab, ano naman po yung mga hamon sa pagpapatupad ng indoor navigation technology sa Pilipinas at paano ito tinutugunan ng doon wayfindings? At paano po ninyo tinitiyak yung privacy at data security ng mga gumagamit ng app, lalo na't may location at navigation features ang mga ito? Yes po, no. Thank you for the question po. We are taking this concern very seriously. Isa po yan sa mga una naming research, first and foremost, ang cybersecurity and data privacy. So una-una po, ang una namin ginawa is to make sure that our technology and data handling and data processing is compliant with our data privacy laws. Ang next po na namin ginawa is to make sure that all of the data processing and data handling is disclosed po to every user. So that consent is properly acquired and properly put in place po. Next po is to make sure that yung signal and that is why po one of the reasons why, so in doing so po, we are enabling na closed loop po ang data handling natin. So si doon lang po ang nagpo-process nito, and very strict contracts po with some partners to be able to enhance lang and optimize operational efficiencies. So baling wala naman pong outside parties na nakaka-access ng ating data po. Okay. Sir Gab, from your perspective po, gaano po kalaki ang naitulong ng DOST through the Technology Application and Promotion Institute or TAPI sa invention ng doon wayfinding? We are very grateful po to DOST TAPI.
First and foremost po, they helped us with our 0 to 1 fund. To explain po, para sa ating mga listeners sa startup community, especially para po sa mga inventors and mga nagnanais po mag-startup, at ang problema po natin kadalasan ay resources. So si DOST TAPI po ay nandito para mag-support ng 0 to 1 fund. Ang ibig sabihin po nito, pag meron kang concept and gusto mo siya i-market, nasa conceptualization stage ka pa lang and kailangan mo ng support with resources, with network, with promotions, si DOST TAPI po ang nagtulong sa amin to get to that first step of actually marketing our platform. So when we went to DOST po, nasa MVP stage pa lang po kami and we needed help with scaling it. So doon po sila pumasok, and when they came in to help us scale it, they came in again, no? To support us further to promote our technology. So dyan po yung dinala po nila kami sa GITEX AI Asia, kung saan po kami ay nakakuha ng international recognition, nakakuha din po kami ng international prospects for partners and investors. Nakausap na po namin ngayon. And patuloy po kami sinusuportahan ng DOST TAPI with promotions and any concerns po. Actually, very easy po sila kausap. You can reach them anytime. You can speak with them regarding your concerns for your business, and they are always willing to help. So we are very, very grateful po to DOST TAPI. Okay, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan. Unahin po natin si Sir Gab. Ayun po, thank you po for this chance to talk about Doon on this stage. Thank you po sa opportunity. We invite everyone na lang po to follow our socials, Doon Wayfinding, or Doon po on Facebook and IG. Diyan po kami mag-announce ng kada bagong location partner and bagong availability po sa mobile app. Hihikayat din po namin ang bawat Pilipino na i-download po ang Doon Wayfinding sa iOS App Store po and sa Google Play Store. Humihingi na lang din po kami ng tulong na isulong ang gawang Pilipino dahil kami po ay isa sa mga una sa Southeast Asia and nais po namin to i-promote sa Southeast Asia as gawang Pilipino po talaga. Salamat po. At salamat. At mensahe niyo na lang po, Sir Josiah, sa lahat po ng nakatutok sa atin ngayon. Muli, maraming salamat sa pag-imbita sa amin sa inyong programa, Yusek March and Sir Joshua. Ang DOST at DOST TAPI ay patuloy na sumusuporta sa ating mga science and technology-based technologies and solutions. At nagnanais kami na mas marami pang matulungan sa pamamagitan ng ating mga programa. So andyan po ang aming programs of support for pre-commercialization, Technicom and Galing program. Isa po silang uri ng grant. Andyan din naman po ang aming commercialization support through Expanded Venture Financing Program, which is financing naman po ito. And of course, gusto ko rin pong i-highlight ang aming mga intellectual property rights protection program and support. So mula sa pangunguna ng aming Secretary Renato Yusolidum Jr. at aming Director, Attorney Marian IVD Decena, narito ang aming ahensya na patuloy na tumutulong sa ating mga startups. And of course, sa ating innovation ecosystem, mas nagnanais pa na maraming technologies maging ready locally and internationally. Kaya muli, andito po ang DOST TAPI and we are looking forward to more inventors and innovators. So maraming salamat po sa pagkakataon at magandang tanghali po sa inyong lahat. On that note, maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon. Sir Josh Puyugao, Junior Program Manager ng Technology Information and Promotion Division ng Technology Application and Promotion Institute ng DOST, at kay Sir Gab Angeles, ang CEO at founder ng Doon Technologies Incorporated. Thank you, sirs.